Pero ito mga kapuso, paalala lang po, no, magdala po ng payong o kapote para marked safe sa ulan. May bagong bagyo at habagat na magpapaulan po sa northern pati na rin sa central Luzon. Aba, mga yan ang ating mga kapuso. Kami din, damahod din namin. At sa Kalumpit, Bulacan nga, ay mas tumaas pa ang baha dahil sa sunod-sunod na ulan. Actually, pag umuulan dyan, talagang, Lagi, no? Automatic. palaisipan kung kailan Automatic, Ma'am. huhupa ang tubig dyan. Palaisipan sa mga kapuso Tama, natin lagi nga dyan. po tayo na dyan. Kawawa yung mga kababayan natin dyan. Po, ingat po kayo dyan mga kapuso. Dahil dyan, kamustahin natin ang mga residente dyan. Bes, Kaloy, kamusta mga kapuso natin dyan? Tsaka ikaw, kamusta ka? Para malungkot si Kaloy. Parang malungkot ka, oh. Eh, syempre naman, parang hindi siya lulungkot, hindi siya makalapag sa lupa. Oh, ayan, oh. Hindi, ito medyo... kasi kung makikita nyo yung sitwasyon natin, ito, ganito yung sistema nila na ginagawa dito sa mga nakaraang taon na kapag umuulan dito or Taon-taon. kapag patuloy-tuloy ang pagulan or may bagyo. Dito yan sa isa sa mga purok dito sa Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan, kung saan nga yung mga bahay-bahay dito ay lubog sa baha. Bewang yung taas ng tubig dito kaya tayo kailangan magbangka. At ito nga again, yung sistema na ginagamit nila. Maliban sa bangka, meron din silang makeshift na tulay. Etong nasa kaliwa natin, ginawa po yan ng mga residente dito para naman may dinadaanan sila. Kanina hindi natin naipakita pero mga 30 minutes ago may mga estudyante na papasok. So alam mo yung pinagdadaanan nila, hindi pa man sila nakakarating sa eskwelahan, eh meron ng pagsubok na kailangan harapin. So yung pagsakay pa lang dito, nakita ko yung estudyante naka-uniform, tapos hindi nakapayong, umuulan. Pagod na agad siya bago pa makarating na eskwela. Tapos ito may mga residente tayo dito na kakausapin natin. Siyempre, gusto natin malaman kung kamusta ang sitwasyon nila. Ito si Nanay. Halika dito. Nay, ito. Lapit po kayo dito, Nay. Hello po, magandang umaga po. Umaga po, Ano pong pangalan nyo? Ida. Nida, Nanay Nida. Kamusta po? Ilang taon na po kayong binabaha dito sa Barangay San Miguel? Nag-umpisa yan nung pumutok pa yung pinatubo. Ay, pande, nung ngayong taon or nung ano, mga nakaraang taon pa? Pinatubo noon pa yung... Noon pa, pero hindi, yung hindi po humupa ang tubig dito. Isang taon na. Isang taon na. Ngayong taon na to, hindi na siya nawala. At ngayong mga nakaraang linggo, ulan ng ulan, hindi to bumaba. Oo nga, kami nga, ito dito, yung isa sa mga nagtutulak dito, lubog sa gabewang niya. Kayo, gadibdib nyo siguro ito yung tubig dito, no? Oo. Ay, paano po yung araw-araw niyo po mga ginagawa? Yung pagbili sa palengke ng para Mamangka kami. mamangka talaga. Kayo po yung nagsasagwan? Oo. Kami kauna-unahan may bangka dito. Meron po ba kayong mga kasama sa bahay? Meron po. Meron po. Ito, sige po, konting tulong po mula sa unang hirit. Ito po yung relief goods. Sana po yung maiabot ko sa inyo. Salamat po. At agahan po. Ito po, mainit na sopas para po sa inyo, Nanay. Sige po, sana'y humupa na ito para bumaba at para makagaan-gaan sa sitwasyon nyo po, no? Yan po, maraming salamat, Nanay Dida. Ito si Nanay, ito po. Morning po. Ano pong pangalan nyo, Nanay? Ako po si Lani. Nanay Lani. Sige po, ito si Nanay Lani ay isa pa sa mga residenteng mamaya kakamustahin natin ay tutuloy natin ang pamimigay ng relief goods at ng ating libreng agahan para sa mga kapuso natin dito. Kaya tutok lang sa inyo Pambansang Morning Show kung saan laging unang hirit. Samantala mga kapuso, ingat po sa lahat ha dahil magiging maulan pa rin ang panahon ngayong araw dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Sa ibang lugar nga po may baha na at doon nga po sa ilang lugar sa Kalumpit, Bulacan, sa normal na araw, abot tuhod na. Pero kapag may bagyo na ko, mas tumataas pa yan. Ayan, bangka-bangka levels. Oo. Nandyan ngayon si Kaloy para kamustahin ang mga residente at maghatid ng serbisyong totoo. Kaloy! Partner, kamusta dyan? Ingat! Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuso. Nandito pa rin tayo ngayong umaga sa Barangay San Miguel dito sa Kalumpit, Bulacan kung saan nga po halos 2 taon na pong hindi natutuyo yung baha o yung tubig dito sa kanilang mga kalsada. Isa to sa mga purok na ipapakita natin. Kita nyo po yung tubig na yan. Sa gilid ko po ay dibdib yung taas po niyan. Hindi nyo lang po nakikita. Yung mga residente dito, ang ginawa na lang pong solusyon para po tuloy-tuloy yung pang-araw-araw nilang gawain. Magbangka o kaya naman dumaan doon sa kanilang makeshift na tulay. So nag-improvise sila ng gawa sa kahoy ng mga tulay para may madadaanan sa gilid-gilid ng mga streets para po makabili sila ng mga kailangan nila sa pang-araw-araw. At according to sa kapitan nila, nakausap natin kanina, few months ago, nagpapump pa sila ng mga tubig dito para ilipat sa kabilang ilog
para bumaba kahit papano yung tubig. Pero dahil nga sa patuloy na pag-ulan at yung mismong kalsada na nagsisilbing harang sana doon sa tubig, lumulubog na rin. Kaya itinigil na lang po yung pagpapump. Hindi na rin siya cost efficient, pati rin nasasayang lang dahil bubugso at lalakas lang din yung ulan, magbakabagyo, aangat at tataas-taas pa rin yung tubig na yan. So isa sa mga bahay na inabandon na, ito na pong nasa kanan natin, no? So matagal na pong inabandon na itong bahay na to kasi every time pong babagyo, uulan, umaangat lang din yung tubig dito at hindi rin talaga natutuloyan. So yung may-ari po nito nag-evacuate na lang, iniwan na lang po yung bahay dito at if mapapansin nyo, puro weeds na, puro mga dahon-dahon na ang tumubo dito sa paligid dahil nga po, gano'n na siya katagal inabandon na. Ito, may kakadaan lang po kanina, mga papasok sa eskwela, may papasok sa trabaho, bangka po talaga yung option nila. At isa si nanay dito, yung mga residente dito sa Barangay San Miguel na araw-araw pong ginagawa ito, yung pagdaan sa tulay at yung sa bangka. Ito, kausapin natin siya ngayon. Morning, nanay. Morning po. Nakangiti pa rin si nanay kahit ganito po yung nangyayari. No? Ano pong pangalan niyo, nanay? Imelda Martinez Nanay po. Imelda, sino po ang kasama niyo sa bahay? Yung asawa ko po, tsaka yung mga anak ko. So ilan po yun? Ano po kami sa bahay, 5. 5. At dito po kayo nakatira. Hindi po doon po sa may doon banda hanggang... Pero isa po to sa mga dinadaanan nyo, araw-araw nyo po itong ginagawa. Opo. May kasi kailangan nyo may bilhin, syempre, gano'n. Opo. Sa katulad ko po na sa araw-araw po na nagtatrabaho yung mister ko, sa umaga po, ihahatid ko po siya sa balsa. Ay, kayo po ang Opo, nagtutulak po ako ng balsa para ihatid ko lang po siya. Grabe po ang ano Tapos babalik ko uli, yung apo ko naman na nag-aaral, hahatid ko naman po uli. Totoo po, oo. Tapos babalik ako, kaya ang pagod ko talaga sa paghahatid, ang hirap. Simula pa lang ng araw nyo, ang dami nyo na pong ginawa para Opo. lang po makatawid sa araw-araw. Yan po yung dulot nitong ilang taon nang hindi humuhupang tubig dito sa inyo, no, sa Barangay San Miguel. Opo. So nanay, gaano po kaapektado yung araw-araw nyo, yung mga routine nyo sa bahay? Ang hirap po kasi minsan pagka katulad namin na minsan ang trabaho ko ay yung trabaho ng mister ko yung hindi kami makakabili ng mga pagkain, yung sa pang-araw-araw namin Pinagkakasya nyo na lang. pinagkakasya namin. Minsan makakalimutan mo kung anong bibilin mo, babalik ka na naman sa balsa. Opo. Bibili ka naman kaya sobrang pagod. Grabe, opo. Nakakalungkot po yung sitwasyon. Oo. At yung sitwasyon nyo po, alam ko po kasing matagal nyo na pong hinaharap yan. So hopefully may magawa at may mangyari in the near future para naman po mas gumaan yung pang-araw-araw yung pamumuhay, nanay. Nanay Imelda, meron po kaming konting tulong mula sa unang hirit. Ito po yung relief goods. Opo. At, Nihiling po sana namin kay Pangulo na mabigyan ng solusyon yung ano po ang dulog nyo, nanay? Ayun nga po na masolusyonan po yung ano namin Opo. dito sa ano. Dito yan sa barangay, Sa barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Opo. Nanay Imelda, ito po kahit papano, mainit na sabaw po para sa inyo, makatulong po. Saan po kayo papunta ngayon? Uwi na po ako doon kasi Dito po ang daan nyo. lalabas pa yung ano ko, isa ko pang Ako. anak. Ay, anak po. O, Para sige po. po lalabas Ayan din po, sana makaabot po sa kanya bago umalis. Ayan po, maraming salamat, Nanay Salamat Imelda. po. Sana masolusyonan Dahan-dahan, ni ano, dahan-dahan. Ay, sige, hawakan ko muna po ito. Pangulo. Saglit lang po. Ayan po, baba po kay nanay para makauwi na po kayo sa anak nyo. Maraming salamat, Nanay Imelda. Salamat po. Ito, yung mga naglalakad, kausapin natin. Hello po, good morning po. Saan po kayo galing? Galing po kami sa barrio, sa, Ano baba, po? sa bahay po namin. Doon? Meron pang bahay doon? Sa dulo doon? Gaano kataas? So dito, napapansin nyo mga kapuso, no? Bewang, yung kanina, gadibdib pa doon sa iba. Nakatingkayad pa niya sa lagay na yan. So, saan po kayo papunta ngayon? Sa dike po sana. Para saan po? Anong gagawin niyo po doon? Opo, bibili po ulam dito. So, di ba, kita niyo yung sistema nila, araw-araw, kailangan talagang sumuong or kung hindi, magbabangka pag may option para lang makatuloy sa kung ano yung pang araw-araw niyo pong ginagawa. So, kamusta po? Ilang taon na pong ganito yung pagsubok na inaharap niyo po? Ito po kasi hindi natuyo, last year pa po ito eh. Yun nga po, narinig ko nga, the last time na nakita daw na tuyo to is more than 2 years ago. Opo. Diba? Marami na kayong ginawang solusyon pero dahil knowing na tropical country tayo, talagang may tag-ulan, puro bagyo, sunod-sunod tulad nito pong nakarang araw. Kaya ganito kataas yung tubig na to. So, kamusta? Paano nyo na lang po hinaharap? Wala po, nasasanay na. Diba? Parang nagiging... Ito tayo, dyan tayo kilala yung pagiging resilient natin mga Pinoy, no? Na parang kahit sa gitna ng mga ganitong pagsubok, parang dahil tayo yung kailangan na lang
lagpas sa mga pangyayari natin, talagang nasasanay na lang tayo. Pero hindi rin siyempre, dapat sana ganun palagi, no? Sana magawa ng solusyon. Opo, yun Para, nga po. para guminhawa yung pamumuhay natin. Sorry, konting tulang lang po from unang hirit. Meron po yung canned goods tsaka noodles para po sa inyo. At may mauwi kayong kasama mamaya pagpunta nyo po doon sa dike. Maraming salamat po. At ingat Salamat po, sila. salamat po sa inyo. Ingat po. Salamat God bless po. po. Ayan mga kapuso, kita nyo naman yung hirap ng sitwasyon nila. Talagang hindi ka mapapangiti sa kung ano man yung hinaharap nila dahil ito yung normal nila. Kung tayong mga taga Manila ay mga nakatira doon sa mga mas safe na space, ito challenging lalo sa kanila dahil ito yung pang-araw-araw nilang hinaharap. So hopefully magawa ng paraan at mas tayo'y guminhawa yung sitwasyon nila dito sa Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang serbisyong totoo ng unang hirit, kaya tutok lang po kayo palagi. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.